Hello mga guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Kuya Mark. At magbibigay na naman nga pala tayo ng bagong kalaman sa ating sitaw account mga guys. So ayun, bago po tayo magsimula sa ating topic ngayong araw is pahingi naman po ako ng isang like and one subscribe para alam ko po na nakatulong po itong ating munting video ngayong araw. And syempre, don't forget to hit the subscriber button and notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga latest video mga guys. So ayun, bali ang problema po natin ngayon is yung pong pinoproblema po ng ating mga baguhang sitaw seller nga pala dito kay Sitaw mga guys. So ayun, so ang kanila pong tanong is bakit po hindi sila makapag-proceed sa kanilang mga withdrawal. So ayun, iisa-isahin po natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi po sila makapag-process ng withdrawal dito kay Sitaw mga guys. So ayan, bali ready ka na ba? Tara, let's go! So ayun nga pala mga guys, ay ipapakita ko po sa inyo ang dalawang pamamaraan kung paano po malaman kung tayo ba ay eligible na or tayo po ay makakapag-withdraw na po dito ng ating profit or kita dito kay Sitaw mga guys. So ayan, bali dalawa lang po kasi ang problema dyan kung sakaling hindi po tayo makapag-process ng ating withdrawal. Unang-una po ang ating payout account kung hindi po tayo nakapaglagay po ng ating payout account sa managed profile mga guys. So ayan, napakahalaga po na lagyan po natin ang ating payout account, ang ating Sitaw account mga guys. So syempre, para doon po siya makapag-process po ng ating withdrawal mga guys. So ayan, palagi po nating tatandaan na ang ating pong ginagamit na bank payout account is isa lamang po. Kung sakaling meron po kayo dalawang account na gumawa po kayo ng second account is hindi nyo na po pwedeng gamitin ang inyong recent account sa unang Sitaw account mga guys. So ayan, sana po ay malinaw po yan sa inyo. At ang pangalawa po mga guys ay yung about po sa inyong mga deduction details. So bakit po nasabi nating isa po ang nagiging dahilan sa deduction details nagkakaproblema. So ibig sabihin mga guys, ito yung mga unsettled na mga deduction or violation or penalty po natin dito mga guys sa tuwing dumarating ang evaluation kagaya ng first and second evaluation mga guys. So ayan, kasi pag dumarating po itong mga evaluation, lalong-lalo na hindi po tayo nakakapasa, is nagkakaroon po tayo ng penalty or violation mga guys. So ayan, kaya po lumalabas po siya sa deduction details. At bakit po kailangan nating isettle po ito mga guys? Siyempre, kailangan po nating isettle dito at bayaran sa tuwing tayo ay magpa-process po ng ating mga withdrawals mga guys. So ayan, alam na alam po yan ng isa po natin sa mga matatagal na po ditong seller dito ni Sitaw mga guys. So ayan, bali dito nga pala is magsisimula muna tayo sa manage profile mga guys. So paano nga ba natin mahanap ang manage profiles? Yes mga guys, so ayan, mahanap po natin ang manage profile sa user centers nga pala mga guys. So ayan, bali mahanap mo siya sa baba ng inyong Sitaw account nga pala mga guys. Kung sakaling gumagamit po kayo ng Sitaw app, yan, ang ginagamit ko po kasi is Sitaw app mga guys. So ayan, bali mahanap niyo po siya sa baba po mga guys. So scroll niyo lang po. At once nyo na nahanap nyo na po ang manage profile, ay pumunta po kayo sa inyong payment setting. So ayun nga mga guys, pupunta po kayo sa inyong mga payment setting para makita po kung ano pong mga details po or basic information ang kailangan niyo pong ilagay mga guys. So ayan. So sa akin nga pala mga guys, makikita niyo naman dito is yung bank name ko mga guys is GCash. So ayan. Bakit po kasi GCash yung ginamit ko mga guys? So si GCash po kasi yung palagi kong ginagamit sa tuwing nagre-recharge din po ako dito kay Sitaw mga guys. And syempre, only one account ko lang po si Sitaw mga guys. So ayan, si GCash. Ayan, sorry. So ayan po, only account ko lamang po sa isang account ko ng Sitaw. Si GCash nga pala mga guys. So ayan, isa lamang po yung aking ginagamit talaga. Bali, hindi pa naman ako nakakapag-process dito ng withdrawal kasi yung aking kinikita din dito is pinapaikot ko siya para lalong dumami. So ayan mga guys, so hindi pa ako nakakapag-process dito ng withdrawal kahit isa. So, pero palagi ko binabayaran yung mga deduction and penalty ko mga guys. So ayan, bali lalagay nyo lang naman po yung inyong mga basic information kagaya ng bank name or sabihin na natin naka-offline recharge kayo kagaya ng BPI or BDO, mga ganun guys. So ilalagay nyo lang po kung anong pangalan po ng inyong bank name. Sa akin po, nilagay ko po dyan is GCash mga guys. So
Ayan po. Tapos syempre, huwag niyo pong kakalimutan ng inyong account name. Ayan. Syempre po, account name po, huwag niyo pong kakalimutan. And syempre, yung bank account number. Syempre, sa GCash naman po is SIM card number, di ba po? Yung mga contact number naman natin. And syempre, iba naman po yun sa mga ATM or mga bank account talaga, mga guys. So, ayan. So, don't forget to check your payment setting nga pala mga guys sa paglalagay po ng payout account nga pala or ng bank account dito mga guys. Kasi isa din kasi ito sa mga tinitingnan ni Sitaw para makapag-process po tayo ng withdrawal dito kay Sitaw account nga pala mga guys. So, ayan. So, wag nyo din po siyang kakalimutan at make sure po na lahat po ng mga basic information is talagang totoo. Ayan, wala po siyang kulang at totoo po yung hinihingi po niya na basic information. And syempre, try to explore na lang din po ng inyong manage profile kasi andyan din po, madami din po siyang pwede nyo din pong i-discover. Madami po kayong pwedeng gawin sa inyong mga Sitaw account mga guys. So, ayan. Bali, tapos na po tayo sa ating manage profile nga pala mga guys sa paglalagay po ng payment setting. So, ganun lamang po kadali ang paglalagay po ng payment setting mga guys. So, ayan. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo makapag-process ng withdrawal is hindi pa po tayo nakakapaglagay po ng ating payment setting dito kay Sitaw nga pala mga guys. So, ayan. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit hindi po makapag-proceed. So, ayan mga guys. So, next po natin sa ating paglalagay po or paghahanap ng isa sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo makapag-proceed sa withdrawal is yung ating deduction details. So, ayun nga pala mga guys, konting kaalaman lamang po sa mga deduction details mga guys. So, saan po ba ito galing itong mga deduction details mga guys? Ang deduction details mga guys is galing po siya sa ating mga penalty or violation mga guys. So, saan po ito nakuha? Itong penalty or violation. So, si penalty or violation mga guys is nakuha po sa tuwing nagkakaroon po ng evaluation every month. Sa isang buwan po, mayroon po tayong dalawang evaluation. First is the first evaluation, 1 to 15 days. And the second evaluation is the 16 to 30 or 31 days nga pala mga guys. So, 31. So, ayan. Yan po yung una and pangalawang evaluation mga guys. So, ayan. Bakit po tayo nagkakaroon ng penalty or deduction dito guys kay Sitaw? Ayan nga po pala mga guys. Bale, may kita nyo po yan sa aking ginawang video dito sa aking YouTube account nga pala mga guys. Dito sa aking YouTube channel kung paano nga ba gumagana or paano natin ma-meet ang mga processing rate para hindi po tayo magkaroon ng penalty or violation dito kay Sitaw mga guys. So ayan, don't forget to watch this video na lang din mga guys para malaman nyo na lang din po the more information about passing the evaluation mga guys. So ayan, balik po tayo mga guys. So ayan, bakit po natin kailangan makapasa sa processing rate and evaluation mga guys? So ayan po. Bali po kasi meron po tayong processing rate na 55%. Yan po. Yes. At least 55% po yan mga guys every evaluation mga guys. Pero dahil po sa kakaunti lamang po yung ibang puhunan natin, kagaya po ng ibang Sitaw seller na maliit lang din po yung puhunan, is nagkakaroon din po talaga ng deduction or penalty mga guys. So, andito na nga pala tayo. Bakit po natin kailangan po itong isettle itong ating mga deduction or penalty mga guys? So, ayan. Kailangan po natin itong isettle para po ay magkapag-proceed po tayo sa ating withdrawal dito kay Sitaw mga guys. So, ayan. Paano natin mahanap ang deduction details mga guys? So, ayan. Ulit po tayo. Bali, hanapin lamang po natin ang user center. So, ayan mga guys. Bali, nasa baba din siya at katabi din po ng ating manage profile. Ayan. Bali, isa din po siya. Isa lamang po siya. Mahanap nyo na po siya doon. Yung ating user center at ang ating deduction details mga guys. At once na nahanap nyo na po ang deduction details, ay pindutin lamang po ito mga guys. So, ayan. At makikita nyo po ang inyong mga deduction or penalty po sa tuwing nagkakaroon po ng evaluation, first and second, at kung bakit po tayo kailangan mag-settle ng ating mga deduction or penalty mga guys. So, ayan. Bali, makikita nyo po dito mga guys sa aking deduction is, yan po yung mga amount, date, time,
na kung saan po ay hindi rin po ako nakapasa ng evaluation. Pero makikita nyo naman mga guys yung mga prices po nila mga guys or yung mga penalty po natin na hindi po siya umaabot kahit po ng 200 pesos ay mga guys. So ibig sabihin kumikita pa rin tayo dito kay Sitaw mga guys. And speaking of kumikita, hindi po porket kumikita tayo dito kay Sitaw is thousand or millions na po yung ating pera. Tandaan po natin na pa nag-invest po tayo or nag-recharge po tayo ng malaking kita dito kay Sitaw ay malaking puhunan. Yan po, malaking puhunan kay Sitaw is malaking kita din po yung babalik sa atin mga guys. Pero once na nag-invest po tayo ng tama lamang po na puhunan is tama lang din po nakita yung babalik sa atin mga guys. So ayan, sana po ay malinaw po sa atin yung lahat mga guys na hindi po agad na naging sitaw seller tayo is mayaman na tayo agad mga guys. So ayan, balik naman po tayo ulit. Bakit po natin kailangan itong isettle mga guys? So ayan, nakikita nyo naman din po dyan mga guys, yung aking mga deduction details na palagi ko po siyang binabayaran every time po na nagkakaroon po ako ng deduction para kung sakaling po makapag-withdraw po ako is wala na po akong problema. Ayan, wala na po akong problema about sa deduction details and manage profile ng aking payment setting mga guys. So ayan. So, pwede nyo rin, isa din po yan sa mga strategy din po. Yung iba po kasi dito na mga sitaw seller is hindi din po nila binabayaran muna yung kanilang mga deduction or penalty mga guys. So, ayan, isa po yan sa mga technique or mga tips mga guys kung gusto nyo pong lalong dumami pa yung mga puhunan nyo dito kay sitaw at kung gusto nyo pong ipang-cater muna ng mga orders mga guys. So, ayan. Yung ginagawa ko po pala kasi dito mga guys is binabayaran ko agad muna yung mga deduction and penalty ko mga guys. So ayan, para wala akong problema. Pero yung ginagawa po kasi dito ng ibang mga sitaw seller is hindi po nila muna binabayaran unless kung mag-withdraw na po sila dito ng kanilang mga kita mga guys. So ayan, sana po ay naging malinaw po ang inyong panonood po ngayong hapon mga guys sa ating video na naman nga pala mga guys. So ayun, kung paano po ba tayo makakapag-proceed sa withdrawal natin dito kay Sitaw mga guys. So ano nga ba yung mga isa sa magiging problema na kung bakit po ba hindi tayo makapag-proceed sa pag-withdrawal mga guys. So ayan, yan lamang po ang inyong tatandaan kung sakaling hindi po kayo makapag-proceed sa inyong withdrawal dito kay Sitaw is siguro yung una is hindi nyo pa po na ilalagay yung inyong payment setting. Ayan, yes! Payment setting. And sunod po, hindi nyo pa po na i-settle ang inyong deduction details, yes! O ang inyong penalty mga guys. So ayan, kasi ang penalty kasi mga guys dito kay Sitaw, once po na hindi po natin na-hit yung 55% processing rate is magkakaroon po tayo ng deduction mga guys. So ayan, bali po, mayroon pong dalawang evaluation sa tuwing dumaraan po ang mga buwan mga guys. So ayan, first and second evaluation. Kailangan po natin i-settle yun at bayaran kung sakaling tayo po ay mag-withdraw kay Sitaw mga guys. So ayan nga pala mga guys, kung sakaling hindi ka pa naman mag-withdraw kay Sitaw, ay pwede nyo naman din pong hindi bayaran muna yung inyong mga deduction and penalty mga guys. At gamitin muna po ito, pa-cater muna ng mga orders mga guys. At kung sakaling dumating po na gusto nyo na pong mag-withdraw dito kay Sitaw mga guys, pwede nyo naman pong bayaran, i-settle na po ang inyong mga deduction and penalty mga guys. Para po ay tuloy-tuloy po kayo makapag-proceed ng inyong withdrawal na dito nga pala kay Sitaw mga guys. So ayan, maraming salamat nga pala mga guys sa mga nanood na naman nga pala nitong ating munting video ngayong araw mga guys. So ayan, sa mga gusto pong maging seller po dito ni Sitaw is open na open po ang ating link nga pala mga guys sa ating description or caption nitong video mga guys. And syempre, don't forget to use my referral code mga guys. Ayan, bali libreng-libre lamang po siya, wala po siyang bayad. And syempre, don't forget to reach on my messenger nga pala mga guys. At nagbibigay din po ako ng mga ideas, tips, and information about nga pala kay Sitaw. And more happy selling mga kasitaw mga guys. And it's me, your Kuya Mark. At tapos na naman nga pala tayo mga guys sa ating another video ngayong hapon. Maraming salamat nga pala mga guys at sana nasagot ko po ang inyong mga katanungan ngayong araw mga guys kung paano at bakit hindi po tayo makapag-proceed ng ating withdrawal. Maraming salamat mga guys and welcome back to my channel. And don't forget to follow me for more Sitaw tips and knowledge and information nga pala mga guys. It's me again, your Kuya Mark, and goodbye nga pala mga guys.